May sinasabi ang Mark 8:36 na what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Oo nga naman, walang saysay ang pagtatrabaho mo, walang saysay ang yaman mo. Kahit napuntahan mo pa man ang lahat ng sulok ng mundo, kung hindi ka naman ligtas, kung hindi ka naman nakakilala sa Panginoon, lugi ka pa rin sa lahat ng tao. Bakit? Kasi kung dito lang sa mundong ito ang iyong buhay, wala din. Ikaw na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sabi ng Bible, you are the most pitiable person if your hope and trust in God is in this life only. So, hindi masamang mangarap ka, hindi masamang mag-travel ka, hindi masamang yumaman ka, as long na nakakilala ka sa Panginoon. Kasi kagaya ng binatang mayaman sa Matthew 19, hindi rin siya tumanggap ng buhay na walang hanggan kasi marami siyang kayamanan at hindi niya kayang bitawan ito, hindi niya kayang i-give up alang-alang sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, china-challenge kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Hindi natin alam kung kailan siya babalik kasi nais niya handa tayo. Huwag kang magpalinlang na matagal pa yon, matagal pa ang buhay mo. Bilang isang nurse, ang dami ko nang nakikitang taong namamatay sa harapan ko, sa duty ko. Ang dami ko nakikitang patay. Hindi lang sa ospital, hindi lang sa pagiging nurse. Ang dami kong nakikitang taong namamatay. At wala itong pinipiling edad. May mga kakilala nga akong mas bata pa sa akin na balo na. May kilala akong pastor, 36 lang, namatay na heart attack, dead on the spot. Kasi nga, walang katiyakan ang buhay. Sa Diyos lang tayo may katiyakan. So, it would be better na kung ano man mangyari sa atin, tumanggap na tayo sa Panginoon. After all, He is the life and the resurrection. He who believes in Him shall not perish, but shall have eternal life. So, why wait tomorrow if you can receive the Lord today? Yung aking asawa, pumanaw at the age of 50, and lucky enough kung umabot na tayo ng 60 plus. So again, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? After all, the kingdom of God is like a merchant looking for pearls. Nung mayroon siyang nasumpungan, binintan niya ang lahat ng kanyang ari-arian para bilhin ang perlas na yon. Kasi ang paghahari ng Diyos ang tunay nating kayamanan. Yan ang nagbibigay ng kabuluhan ng ating buhay. God bless us all.